Pagmulat pa lang ng mata sa umaga, may kumakatok na kaagad na balita. Mga tunog, mga kwento, mga opinyon. Sa bawat scroll, sa bawat click, may gustong magsabi kung ano ang totoo. Pero sa dami nila, kanino ka makikinig? Ngunit hindi lahat ay totoo. Hindi lahat ay para sa atin. At minsan, sa dami ng ating nakikitang post sa social media, ito na ang nagiging dahilan ng ating pagkaligaw. Kaya mahalagang matuto ka kung paano makinig, paano magtanong, at paano pumili. Ito ang information literacy, ang kakayahang alamin ang katotohanan. Sa dami ng impormasyong kinakaharap natin araw-araw, paano mo malalaman kung alin ang totoo? Paano mo malalaman kung alin ang dapat paniwalaan? Marunong ka bang magtanong? Marunong ka bang magsuri? Sa dami ng impormasyon sa paligid natin, minsan hindi mo na alam kung ano ang totoo. May nagsabi ng ganito, may nagsabi ng ganyan. Pero, alin ba talaga ang dapat paniwalaan? Hindi sapat na may alam ka. Dapat marunong kang sumuri, magtanong, at makinig sa tama. Ang information literacy ay ang kakayahang hanapin, unawain, suriin, at gamitin ang katiwa-tiwalang impormasyon. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang basta may alam. Dapat, alam mo ang totoo. Laganap ang fake news. Minsan, ang mali mukhang tama. Kaya kailangan ng masusing pagsusuri. Kaya mahalaga ang pagiging mapanood. Hindi lahat ng nababasa, napapanood o naririnig ay dapat paniwalaan. Pero, paano mo malalaman kung alin ang totoo? Paano kung may paraan para mas maging matalino sa harap ng nababasa nating mga impormasyon? Dito papasok ang information literacy. Ito ang susi para makita ang katotohanan. May 5 kasanayan tayong kailangan matutunan upang hindi tayo maligaw sa ating binabasa. Ito ay ang identify, find, evaluate, use, at cite. Ang una ay ang malinaw na pagtukoy kung ano mismo ang impormasyong kailangan mong hanapin bago magsimula. Mahalaga na alam mo ang layunin mo, ano ang tanong na kailangang sagutin, at anong klaseng datos o kaalaman ang hinahanap mo. Ang ikalawa ay paghahanap ng impormasyon mula sa tamang mapagkukunan. Maaaring ito ay mula sa aklat, artikulo, online databases o opisyal na ulat. Mahalaga rito ang pagpunta sa mapagkakatiwalaang lugar at hindi basta-basta kumukuha ng datos mula sa kung saan-saan lamang upang masigurong tama ang makukuhang impormasyon. Ang ikatlo ay ang masusing pagsusuri sa impormasyong iyong nakuha. Tinitignan kung ito ba ay totoo, maaasahan at may sapat na ebidensya upang paniwalaan. Kasama rito ang pagtingin kung may malinaw na may akda, may sapat na sanggunian at kung walang halong maling impormasyon. Sa ganitong paraan, natitiyak mong hindi ka napapaniwala sa pekeng balita o maling datos. Ang ikaapat ay ang paggamit ng impormasyong iyong nakalap sa wasto at makabuluhang paraan. Hindi ito basta pagkopya o pagkuha ng ideya ng iba, kundi ang pag-unawa rito at pagpapaliwanag gamit ang sarili mong salita. Sa pamamagitan nito, napapakita mo na tunay mong naintindihan ang impormasyon at kaya mo itong iugnay sa paksa o problemang tinatalakay. At ang huli ay ang pagbibigay ng tamang pagkilala sa pinagmulan ng impormasyong iyong ginamit. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsulat ng references o citations bilang respeto sa orihinal na may akda. Ngayon, alam mo na, hindi lang basta impormasyon ang mahalaga, kundi kung paano mo ito ginagamit. Hindi sapat ang basta marunong magbasa o makinig lamang. Kailangan, marunong kang magsuri, magtanong, magdesisyon. Dahil sa huli,
Ikaw ang magpapasya kung alin ang paniniwalaan mo. Be literate. Be wise. Be empowered. Information literacy matters.